Paalala lang, ugaliing mag-ingat sa pagpili ng AFAM. Hanggat maaari, iwasan na lang, lalo na yung may mga madidilim na nakaraan. Dear Madam Native Filipina, avid follower niyo po ako. Kahit may ginagawa ako, nakikinig ako lagi sa'yo. Ginagawa na kitang parang radyo. By the way, isa po pala akong single mom. Merong isang anak at merong maliit na negosyo na enough lang para makapag-provide sa aming pangangailangang mag-ina. So madam, may kachat po akong AFAM from US. 2 months pa lang kami. Sabi niya po, 4 na beses na siyang na-divorce. Ang una niya pong asawa ay tumagal sila ng 7 taon. Nagkaanak po sila ng 2. Ang pangalawa naman niyang asawa ay tumagal ng 3 taon. Ang pangatlo ay 2 years. At ang pang-4 naman ay 8 years ang tinagal. Puro American yung mga naging asawa niya. Pero sa unang asawa lang siya nagkaanak ng 2. At ang sabi niya pa, ang reason daw bakit sila nagkahiwalay dahil mean or may ugali daw ang mga naging asawa niya. Kaya daw naghanap siya ng Pinay. Okay naman po siyang kausap, madam. Mabait naman siya. Tapos 1 week pa lang kaming magkausap ay nag-I love you na siya. Kahit hindi pa kami. So ako naman sinakyan ko na lang. At dahil daw po 4 na beses na siyang nag-divorce ay hindi na daw siya bumili pa ng bahay. Ang ginagawa niya daw ay ginawa niyang bahay yung kanyang truck. Dahil nagda-drive po siya ng isang semi-truck na nagde-deliver ng mga goods sa iba't ibang lugar sa US. Sayang lang daw kasi pag may bahay siya kung nag-iisa lang naman siya. At ito pa madam, nakulong daw po siya 25 years ago. Kasi ang unang asawa niya po ay nahuli niyang may karelasyong babae. Kaya nag-away daw sila at nasaktan niya daw yung babae ng asawa niya. Kaya naman kinasuhan daw siya ng physical injury. Tsaka meron pang isang kinaso sa kanya na hindi ko na matandaan kung anong tawag doon. Pero ang sabi naman niya, okay na daw kasi matagal na daw yon. 25 years ago pa. Sabi ko sa kanya, pag ganyan na may kaso siya, ay hindi na siya makakapunta dito. Sagot naman niya ay nagtanong na daw siya sa kanyang abogado. Alam mo madam, naawa ako sa kwento niya tungkol sa buhay niya. Kung totoo man lahat ng naikwento niya. Pero ang hindi mawala sa isipan ko ay bakit 4 na beses na siyang na-divorce. Okay naman po siyang kausap madam, mabait naman. Tapos lagi po siyang nag-update. Madam, bakit ganun siya? Nanghihingi ng picture ko palagi. Hindi naman siya hubad, pero nanghihingi siya. Tapos binigyan ko siya ng 2 piraso. Tapos after a week, nanghingi na naman. Sabi ko sa kanya, enough na yung naibigay ko sa kanya nung nakaraan. Sabi ko, sorry, pero hindi kasi ako sanay na magbigay ng picture ko sa ibang tao, lalo na kapag online. Kasi kahit nga sa Facebook ko, hindi ako mahilig mag-post ng pictures ko. Pero makulit talaga siya, madam. Para daw kasi ma-inspired siya na makita ang picture ko. Pero hindi na talaga ako nagbigay, madam. Bahala siya. By the way, madam, pinasa niya sa akin ang driver's license niya para daw mapatunayan na sincere siya sa akin. Well, hindi naman yan patunay, madam, kahit ilang IDs pa yung isend niya, anytime, pwede yung magloko or pwedeng manluloko. Pero madam, simula nung hindi na ako nagbigay ng picture sa kanya, iramdam kong parang nagbago na siya. Hindi na po siya masyadong nagchat-chat sa akin. At kapag tatanungin ko siya, ang sasabihin niya, busy daw siya. Tapos namatay daw ang nanay niya, kaya hindi daw siya makakapag-message sa akin. Yun na nga madam, 1 week po siyang walang paramdam. Pero chinachat ko pa rin po siya, kahit hindi nagre-reply. Tapos after na mailibing ang nanay niya ay may message na ulit siya. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Ang sagot niya ay nagka-problema na naman daw siya sa trabaho niya. Kaya busy siya. Kaya hindi ko na siya kinulit pa. Hinayaan ko na lang na mag-chat o hindi. Pero never po siyang nagparamdam. And then one time nahuli ko siyang naka-online. Nag-message ako sa kanya at sinabing, salamat dahil nakilala kita. At salamat din sa mga oras na ibinigay mo sa akin. I hope you're okay and you will find what you are looking for. God bless you. Nag-reply siya madam, sabi niya na heart attack daw siya. Pero hindi na ako nag-reply sa kanya. Ayaw ko na po kasi na mangulit madam. Kasi parang siya mismo ayaw na akong ka-chat pa. Ayaw kong ma-stress kung wala namang patutunguhan na maganda. Saka ayaw kong maghabol. Ayaw kong magmakaawa para lang i-chat niya. Nasasaktan po kasi ako madam tuwing namimilit ako ng isang tao na bigyan ako ng oras. Kaya hinayaan ko na lang. Siguro hindi pa right time ko para magka-AFAM. Pero tuloy ang buhay madam. Nagtatry pa din ako maghanap ng AFAM, baka kasi swertihan lang. Pero parang hindi ko swerte madam. Thank you for your time reading my story madam and God bless you always. Maghihintay po ako sa mga payo at opinion nyo. I love you madam, salamat po.
Hello, letter sender. Syempre, unang-una, I love you too. Kasi naman, sobrang-sobra ang pagka-supportive mo. Well, ito lang ang opinion ko sa kwento mo, madam ha. Pero may isi-share muna ako para mas maintindihan. Ako po ngayon ay pangatlong asawa ng aking afam. First wife niya, hindi umabot ng 7 taon. At yung second wife naman, nagkaanak siya, pero hindi rin umabot ng 7 taon ang kanilang pagsasama. And hopefully, sana malampasan ko ang 7 years marriage course na sinasabi niya. May 2 years pa akong kailangang lampasan kasi 5 years pa lang kaming kasal. So ito na nga mga madam. Ang naging dahilan ng paghihiwalay nila hindi lang dahil may ugali ang mga naging asawa niya, kundi pati siya mismo meron ding mental issue. Kaya naman sa tuwing sila'y nag-aaway, magulo talaga. Kasi wala pong isa sa kanila ang nagpapatalo. Kaya ang ending, sumabog ang dalawang bulkan at ending hiwalayan. Yes, may problema din ang asawa ko at hindi ko ito kailanman itinago sa inyo. Kaya lang naman kami nagtatagal ngayon na maayos na mabuhay namin na nagsasama because matino akong asawa. Hindi ako palaaway at marunong na akong mag-adjust sa maling sistema niya. At hindi ko din siya pinagtatakpan dahil gusto ko lang ipaabot sa inyo na ang mga taong may ganitong nakaraang sitwasyon ay panigurado ring may problema sa sarili nila mismo. Hindi lang pwedeng idiin ang sisi sa mga naging karelasyon nila. Kaya sender, hindi ako naniniwalang wala siyang problema kaya naging failure lahat ng nakaraang relationship niya. Imagine sender ha, nakulong siya dahil sinaktan niya ang babae ng asawa niya. Well, that means lang na nawalan siya ng kontrol talaga sa sarili niya. Maaring mabait lang yan siya ngayon sa harap ng kamera pero sa personalan niyan, paniguradong may pagkakaiba. Tama naman na hindi mo nahabulin pa, no? Maaring delikado ka pa kasi pagdating ng panahon kung kayo'y magkatuluyang magsama. Next time sender, mamili ka ng kinakausap mo online. Pag nalaman mong may madilim na nakaraan siya, wag mo nang pag-aksayahan ng oras pa. Kasi akalain mo isang ex-convict, mahihirapan ka ding makalusot sa CFO certificate kasi may criminal record siya. Hindi ka papayagan ng immigration, bagkos i-convince ka pa nilang delikado ang magiging buhay mo kung kasama siya. Kasi layunin ng Commission on Filipinos Overseas or CFO na pangalagaan ang kapakanan natin. Kaya pag alis ng bansa, ang mga kagaya nating fiancé or may asawang foreigner, ihinahanapan tayo ng immigration ng CFO. At pag wala tayong maipakita, ma-offload tayo sa flight natin. Kaya payo ko sa lahat, mamili kayo ng AFAM na walang criminal record. Para naman pagdating sa paperworks, hindi na mahirapan. Plus, panatag pa ang ating kaisipan.